Magandang hapon. Ang ating pag-usapan sa ngayon, kaibigan ko, ay itong si malinis kuno na congressman. Ano mga makaliberal na congressman ito. Malinis kuno siya. Pero tinuro siya ni Diskaya na tumatanggap ng pera. So, ang bad trip pa to si Roman ay tinatingala siya ng tao na wala siyang si Congressman Romulo Roman. Tinatingala siya na wala siyang malinis na congressman. At higit sa lahat, mahihiya naman siya sa kanyang asawa. Ang ganda ng asawa niya na si Shelani Soledad, na girlfriend dati ng dating presidente ng Pilipinas na si Noynoy Aquino. So, mahiya naman doon si Romulo. Bakit ka nadami? So, ngayon, ang pinaka-problema ko talaga kay Romulo, if you have nothing to fear about, bakit mo hiningi na ginawa mo na magiging executive session, pasikreto yung hearing mo, pag-attend mo ng hearing kanina sa ICI? Bakit? Bago natin pakita naman muna natin yung dapat ang kahiyan niya na si Shelani Soledad na naging asawa niya. Kakahiya ka talaga. Hindi ka nahiya sa asawa mo. Kung lalaki ka talaga, dapat ipinakita mo sa asawa mo, hindi mo siya dinudungisan ng pangalan niya. Ito. Yan po si Shelani Soledad na asawa. Yan po si Romulo. Papakita ka lang na na hindi ka malinis. Ayan tapos may isa pang litrato. Ano ba si Shelani? Ang ganda mo Shelani, di ba? Ito naman, iba pa yung picture ni Shelani at ni Romulo. Yon, sila nagkatuluyan. Matapos nag-break si Soledad, si Shelani Soledad at saka si Noynoy Aquino, ay pumalit siya, niligawan siya ni Congressman Romulo. Ay pumayag naman. Yan po ang So bago natin pagpatuloy mga kaibigan, nais ko muna po ipasok dito yung aking tinutulungan na inaanak ko na nagbebenta ng ng kanilang restaurant nila. Ayun. Okay, ko muna. Ipasok ko muna. Yung tinutulungan ko na inaanak ko kasi magsasara na daw sila kung hindi pa rin magaganda ang negosyo nila. At ibigyan natin ng chance. Baka naman may mga subscriber ako dyan sa Paranaque. Sa sukat, kakain muna kayo dyan. Kaya subukan nyo ang kanilang produkto po. So, yan. Yan na. Yan. So, hindi tinanggal ko lang music kasi baka i-copyright strike ako. Yan. Smoked Gigante Ribs. Pinoy style. Yan. May cheesy. Yan po ang kanilang isa sa mga main product nila. Sorry. So yan, di ba? Main product nila yan. Buuin natin. So yan po sa inaanak ko, si Rafael Rusupa at saka si Mary Grace Yap Rusupa. Okay, ibigay ko na rin ito yung kanilang isa pang mga pagkain na inano nila. Yung po yung kanilang yan. So makita nyo yun ang mga niluluto nila, Yan. Pakita ko lang, nasa inyo lang yan. Kung tutulungan nyo ako, okay lang. Kung hindi, okay lang din. So, ang kanilang restaurant po ay makikita dito sa 8229 or 8227 Dr. Arcadio Santos Avenue sa Sukat, San Isidro, Paranaque. Tapos, pwede kayo tumawag, mag-order sa 0945-591-8688. Yan po.
O yan, inano ko na. So hanggang dyan lang muna tayo. Patuloy tayo sa kwento ng buhay ni Representative Roman Romulo. Nakala mo ay malinis. Ngayon, dumalo siya kanina sa hearing ng ICI. Pero bago natin ibigay yung hearing niya sa ICI, ay ipakita ko muna, alalahanin natin muna kung ano nangyari nakalipas, bakit siya nandito. Okay. Tapos, ito po yung sinabi ni Diskaya. Pakita natin. Alam mo, kung ako naman si Romulo, kung wala talaga akong ikakahiya, ay dapat ipa-live stream na. Makita na ng bayan. Pakinggan natin si Curly Diskaya na nagsasabi tungkol kay Roman Romulo. Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit. Ilagay natin doon muna. Basahin na lang niya so we can Ama sa ganitong Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas. Ito ay binibigay namin sa kanila. Dr. Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. Ayan Kong Roman Romulo, Pasig City. So paano madepensa nito Kong Roman Romulo? Ito ngayon, pumunta siya sa ICI. Akala ko ba hindi ka takot? Tapos humingi ka na sikreto ang meeting, ang hearing mo. Pakinggan natin, anong mga rason niya? Hindi po ako kumbinsido sa rason niya. Ito po ang rason ni Kong Roman Romulo. Yan. Pakinggan natin. Here can and could be used as evidence by this commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcripts, affidavits, and documents in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? I request that an executive session be conducted. And that will not Bakit ba executive session? be released on social media or TV. What are your grounds for requesting for an executive session? Could I ask my lawyer to respond? For the Grabe. Tatago. Bakit natatakot? Ano katakutan mo? Kurap talaga to record, what is the name of the good counsel and your position? Yes, good morning, Your Honors. Attorney Erica Migrinio, respectfully appearing as counsel for the good Congressman Roman Romulo. May good pa. Uh, Good ba congressman na yan? Your Honors, please, we would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good Congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good Congressman's Kwento lang yan. Kwento lang yan. life and safety in danger, Your Honors.
Considering the nature of today's session and inquiry, Nung nagnakaw ka, nag-executive session ka, pasikreto? O nga naman, sikreto naman pag nanakaw, no? Grabe ka. the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused Ano misuse? Hindi ba misuse yan? Kung natatakot ka, you have nothing to worry about. by members of the public Anong misuse? to malign the reputation of the good Ano ka talagang mabugada ka? Wala kang kwentang bugada ka. congressman, and would create an environment that would not Kaya ngayon, dahil live stream niyan, mas lalo kaming nagdududa na talagang hindi siya malinis na mga tao. favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Huh. Bakit siya nag-public live? Hindi mo Considering na that- katwiran yan. Once the session is live streamed, the good congressman would have The good no congressman, the bad. control over how the information will then be used. Hindi pwede katwiran yan. Yeah, you are making yourself as above all others. Yung iba ay nagpapakan kay Congressman Agaraw, live stream. By the public, Your Honors. And on these grounds, Your Honors, we would like to request for an executive session for today. Thank you, Your Honors. Hindi pwede yan. Ang problema lang to yung professor ko dati, si Justice Reyes, ba't pinayagan nila? Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document. Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here. And the reason for that, Basahin mo lang naman ang affidavit mo eh. Kung payag ka na i-release sa publiko ang affidavit mo, bakit ka magtatago pa ba sekreto? Ano bang itatanong? Na iba, hindi mo pa nga alam. Ang iba itatanong tapos hingi ka ng sekreto, hindi mo alam kung ano makakadamage sa sarili mo. Tarantado ka. actually is first, the House members with the Speaker decided that this is the best venue for us to be able to get our side. Puro kay mga kurap And talaga. personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. Wala nga. So hopefully Anong misuse? this Tarantado ka false talaga. and Bibirahin kita araw-araw. malicious allegations could help clear my name, my reputation, and in fact, maybe clear The only way to clear your name, di ba sabi mo na ilabas na sa publiko ang ILBO, Immigration Lookout Bulletin? The only way for that to be cleared is magsalita ka rin in public. what this ILBO is all about. Because maybe lawyers understand what an ILBO is, but if you look through social media, it's really misused, abused. Tagina mo, bubirahin kita, araw-arawin kita. Thank you. You may now be seated. Bakit kayo pinayagan nyo yan? Considering the reason stated by the Honorable Monty Romulo, Congressman for his district, we will call for a recess. Ang problema niyang And resist go na into yan, nag-decision executive sila. Wala na. Patay na tayo. Ano bang klaseng ito? This is the height of unfairness. This is the height of responsibility. Kung magnakaw kayo, pagkagulan, tapos kung usisain kayo, patago. Anong klase? Ano ba itong ginagawa nyo ICI? Ito. Ito, ang inyong ninong. Kasama ni Kwan. Ipapakita ko yung kasama ni Romulo. Ibig sabihin kakampi ka talaga ni Romualdez. Nagkukunwari ka lang na dilaw. Yan, ang iyong boss.
Ayan, boss mo. May music. Bakit may music? Dapat walang music to. Ayan si Romualdez. Yan, hindi ko lang lagyan ng music. Yang kawatan numero 1 yan. Loving husband, loving father. A father who is greedy makes a son who is also greedy. Flood control, mastermind. Palakpakan lahat kasi binibigyan niyo ng pera lahat ng mga congressmen. Yan ang katarantaduhan mo, Martin. Wala kang kwentang tao. Ito wala rin kwenta yung Papakinggan natin yung dulo na sasabihin ng buong buo ni Diskaya. Yan. Ulitin natin sandali ng DPWH na hawak Dr. Rodante Marcoleta, Diretso na. kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Kumuha ng bahagi niya sa Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. 25%. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH Aristotle Ramos, tanda mo yung Roman Romulo. North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, konfirmasyon lang yan na talaga nagkukulikta si Saldico para sa 2 bilyon kada buwan na ibibigay kay BBM. lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 20... Kong Roman Romulo, kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo
Palitan natin, balikan natin. 22. Ang parte ni Kong Roman Project Engineer. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's Project Engineer na si Angelita Garucha Angelita Garucha. Sino siya? Kong Roman Romulo. para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo Oh, kung saan Kong Roman Romulo. Sino yan? na nagpakilala na bagman ni Kong si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo Romulo. kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. 30%. 30%, Mr. 30%. Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga Ibig sabihin, konektado ka, Roman Romulo, doon kay Saldico, tsaka kay, Romualdez. So ngayon, paano nyo kayo mapatupad yan? Nakakahiya naman sa asawa mo maganda. Oh. Kita, tignan natin asawa mo, maganda talaga ang asawa mo. So ngayon, yan. Pakita natin ang asawa ni Romulo na maganda. Ano siya, Lani? Ano masabi mo sa husband mo? Solidad siya, Lani. Ano masabi mo sa husband mo? Pogi man ang husband mo, kawatan naman. Problema. Yan. Si Solidad siya, Lani. Yan. Ay, pogi nga pagwapa, kawatan naman. Kawatan, ingatan ng inyong kawatan. Ito pang isa, maganda din si Salani. Yan. Tapos, kaya kayo mga kurap kayo na taga Manila, mga taga Luzon, binabanatan nyo si Duterte, si Pulong. Tingnan nyo naman, ikumpara mo ang proyekto diyang Pasig kaysa kay proyekto ni Pulong. Tingnan natin ang proyekto ni Pulong. Ayan, proyekto ni Pulong. Yan, proyekto ni Pulong. Ayan proyekto ni Pulong yan. Talagang ganda tibay. Ang sa likod na bahay, mga bahay hindi napuntahan ng baha. Yan, ang ganda ng proyekto ni Pulong. Yan, sa Davao City yan. Ulitin natin, yan. Ganda at matibay ang proyekto ni Pulong. Tsaka malinis pagkagawa. Ayan. Ulitin pa, proyekto ni Pulong, makita nyo pa uli, Pulong Duterte. Sa gilid, kalsada. Yan ang 51 billion. Laging tinitira ni Trillanes, kwento si Trillanes na hindi nagawa. Ito nagawa nga eh. Sinunggaling talaga ito si Trillanes. Anyway, hanggang dyan na lang tayo at kinukul out ko lang si Roman Romulo. Sir Congressman, hindi mo pwede malinis ang pangalan mo sa patago. The only way is mag-explain ka sa publiko sino si Aristotle Ramos. Magkano binigay sa iyo ni Diskaya? Kasi kami po naniwala na kami sa lahat na sinabi ni Diskaya. At imposible siya magsisinungaling. Huling-huli na siya eh. Tanga. Sa Singapore. Isa pa ito, Romeo Malanga. Sa Davao yun, tanga ka. Bobo ka. Tanga. Romeo Malanga. Tanga. Romeo Malanga. Tanga. Malala na. Di ba? I can wait another day. Malala na.
Until I call you. Malala na. Paano na ilabas? Kasunod, tatalakay ko kung paano na ilabas yung pera. Ito naman po ang nakakapagtataka talaga bakit napalabas ang pera na ganun karami. Bergie Piquero, tapos si at JJJA. Ang usapan dyan pag naka-BBM closed door at private, pero pag kontrata kay BBM live daw, tangina nila. So Michael Leiter, kahit congressman yan, dapat makulong yan. Kasalanang pagnanakaw. Pero mo makadilaw ito na congressman pero nakipagsayaw ng pandango kay kay Romualdez saka kay Saldico. Skip my line, pandango. And so it was a later. Ward Ladja Bark, maniwala ba naman kayo sa ICI na mga asong tuta lang yan ng gobyerno para safe sila sa nakawan? Na yan, ginagawa lang nilang katatawanan ang investigasyon na yan. Janice, Ben Marhuerto, si Ben Reclamador po ito. Noy Sales, takot ang mga kurap. Pastor Roddy Rabi, stay safe. Silver Hair Home Care, nahiya rin pala ang mga congressman. Pero ang ganda ng asawa mo, mahiya ka. Sobrang ganda. Bago mo naging asawa yan, girlfriend yan ni Noynoy Aquino. Auribe Medrano, tama si Kaper Silapid. Nung buhay pa, sabi niya, sindikato sa pamamahala ni BBM. Pareha lang po sila, may sindikato rin kay Duterte. Huwag kayo masabi na malinis Duterte. Ganon din na pareha. Pero matindi ang ginawa ni Duterte. Sobra, walang katumbas, walang katulad sa kawatan. Yung anak ko, Maria Lauren Causing Togas, scholar sa Mindanao State University, General Santos City, campus. Ask dyan lang, sir, ikaw ba yung nakausap ni Senator Marcolita? Minsan hindi ko pa nakausap si Marcolita. Astra Causing, good morning. Good day. Gusto ko sana, pabor ko na, interview ko sana si Marcolita. Nagpapadala na ako ng mensahe na ma-interview ko sa live. Tapos Brutal Canton. Hello, Dr. Causing. Kinig lang po. Gidley. Sa Gidley. Okay, salamat po. Tapos si At Aland. Dr. Toto, paano po nailabas sa bank ang ganong kalaking pera? Kasi po, ipapaliwanag ko sa huli, no? Susunod na nating topic kung bakit nailabas ang napakaraming pera. At yan po ay utos ni BBM. Kaya ganon. Para mapadali ang labas ng pera, para maibigay lagi ni Saldico ang quota dyan na 2 billion kada buwan. So ang usapan sa pagmakabibim, closed door. Tingnan natin, abangan natin ang hearing ni Sandro. Grabe to Sandro Okay, hanggang dyan lang muna tayo siguro, no? Si Lee Igot, boto mo, kalbo, boto mo rin. Sino ka ba? No, pakita ka, ugok ka. Kakampi mo, magnanakaw, boto mo rin. Sa boto pala, hindi sa pasensya. Bastos po yung bastos na salita. Marco Abel, may Marcos naman scammer, Franz Leo scammer. Franz Leo Marcos, scammer din yon. Josla, pero ang alam ko hindi siya kamag-anak ni BBM Josla, Sir Toto, bang mag-resign na sa ex-Deputy Singson sa ICI? Akala dapat mag-resign na siya kung gano'n lang tinatago nila Kaya nga kinukall out kong dati kong professor na si Justice Andres B. Reyes Jr. Sir, I am aghast. I am so mad. I am so angry. Why did you agree that Representative Roman Romulo be allowed to be heard secretly? Ayaw ng publiko yan. Professor ko yan, susulatan ko talaga yan. Professor ko sa College of Law sa Mindanao, sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Marco Abel, pero Marcos pa rin siya, Franz. Pinsan. Claim lang daw yan. Dinidisoon siya ng mga Marcos. Okay, hanggang dyan lang mo tayo. Paki-share, paki-like, yung mga time replay, paki-skip ng ads. At hanggang dyan lang. At saka, sana marami pang magla-like sa atin at mag-subscribe sa ating channel at saka sa ating Facebook page. At saka siyempre sa aking Twitter page, sa X Files.